May tatlong uri ng liver abscess. Ang pyogenic abscess na kadalasan ay polymicrobial o nagtataglay ng iba't ibang organismo. Ang fungal abscess na karaniwang dulot ng parasitic fungi na candida at tumutubo sa loob ng bibig at intestinal tract, gayon din sa maselan bahagi ng babae. Ang amoebic abscess na nagdudulot ng pinakamaraming iba't ibang sintomas kumpara sa dalawang naunang uri ng liver abscess. Kabilang sa nararanasang sintomas ng mga pasyenteng may amoebic abscess, ang paninilaw ng buong katawan, mapulang kulay ng ihi at dumi na meron ding malansang amoy, lagnat tuwing hapon at gabi na may kasabay na chills o pakiramdam ng sobrang pagkaginaw, kawalan ng ganang kumain dulot ng mapait na panlasa at nagiging dahilan ng pangangayayat ng pasyente, matingkad na kulay ng dila, pamamanas at paglaki ng tiyan kung saan ang pasyente ay nakakaranas ng pananakit ng kanang bahagi ng tiyan, at panghihina na parang laging pagod. Sa natural na paraan ng paggagamutan, the Healing Galing Way, ay karaniwan ang ipinapayo ni Dr. E ang detox protocol diet sa mga pasyenteng may liver abscess, bahagi ng holistic approach. Matapos ang ilang araw na detox diet, ay mananatili sa hydrating alkaline diet ang pasyente sa panahon ng gamutan. Ang Herbal Calcutab ang ipinapayo ni Dr. E bilang pantunaw ng mga bukol na tumutubo sa atay. Ipinapayo ni Dr. E ang pag-inom ng Herbal Calcutab tuwing matatapos kumain, 3 beses bawat araw kasabay ng mainit-init na tubig. Herbal Serpentina tablet naman ang ipinaiinom sa pasyente para mabilis na mapababa ang impeksyon sa atay. Sinabi ni Dr. E na malaking tulong ang herbal vitamins B1, B6, B12 para sa pananakit ng tiyan na nararanasan ng pasyenteng may liver abscess. Ipinaliwanag pa ni Dr. E ang tulong na hatid ng regular na paghaplos o gentle massage ng Healing Galing Oil mula sa likod ng baywang papuntang pusod, 20 to 30 minutes, 3 to 4 times a day, upang maging normal ang sirkulasyon sa affected area at bilang tulong sa pagtunaw ng mga tumutubong bukol sa atay. Ipinapaalala rin ni Dr. E ang kahalagahan ng regular na liver exercise para lalo pang ma-stimulate ang liver point ng pasyente at upang mapabilis ang paggaling nito. Mula po dito sa ating healing mission sa Healing Galing, kasama natin ang ating mga pasyente dito sa studio at inaalalayan po sila ng ating mga naturopathic practitioners. Kasama natin mula sa Healing Galing Tagaytay, si Ate Ami Ilagan. Mula naman sa Healing Galing Parañaque Outlet po, nandyan si Ate Arian Ilagan. At mula sa Dasmariñas, Cavite Healing Galing Outlet, ay kasama natin si Ate Christy Estrellado. Habang sila po ay abala dito sa pagkukonsulta sa ating mga pasyente, meron po tayong liver exercise para dun sa mga nagtatanong kung paano lalo pang mapapalusog ang atay. Ito po ay napapanood ninyo at pwedeng balik-balikan sa Healing Galing website, no? Kasama na po ang ilang pang mga Healing Galing exercises kung saan ang focus po ng ating pag-eehersisyo ay mapalusog ang mga internal organs. At pag malusog ang ating internal organs, lagi po tayong malusog, di ba? Ngayon, dito po sa ating Healing Katanungan via Facebook, Hi Dr. E, ang paminsan-minsang pag-inom po ba ng alkohol ay masama sa atay? Si Jasper Nituran ng Lawag, Ilocos Norte ang nagtatanong. Jasper, yung paminsan-minsan na pag-inom, kahit minsan lang pero gutom ka, puyat ka, masama sa atay. Pero ang paminsan-minsang pag-inom ng alak, nasa kondisyon ka, mahabang oras ng pagtulog at busog ka, ay hindi naman diretsyong nagbibigay ng kapahamakan sa atay. So, dapat paghahandaan mo. Pag may golf kayo, golf ng iyong mga friends, dapat ay pinaghahandaan mo yon. Natutulog ka ng maaga, meron kang panahon sa pahinga, at busog bago pumunta dun sa inyong happenings, Jasper. At ang paminsan-minsan ay hindi naman nakakasama. Basta tama nga ang ating preparasyon dito. Okay? Good luck, ha? At meron po tayong hiling katanungan via Y-mail. Hello po, Doktora.
nakakatulong po ba sa sakit sa atay ang mga liver supplement o liver food supplements? Si Andrea Wagas ng Jamesville, Antipolo City ang nagtatanong. Wagas na wagas ang interes ni Andrea sa kanyang atay. May mga liver food supplements na nakakatulong talaga yon kung malusog ang iyong atay at kayang i-absorb yung mga sustansya na makukuha doon sa mga food supplements na yan. Kasi kung halimbawa ang kondisyon mo, may hepatitis ka na, meron ka ng liver abscess, wala nang kakayanan yung atay mo na ma-absorb pa yung mga sustansya na ibinibigay itong mga food supplements na ito. Kaya best time to take the food supplements for the liver ay nasa malusog na kondisyon ang iyong atay. Pag may sakit na po, kailangan gamutin muna ito at hindi na muna kailangan ang mga food supplements. Pag magaling na, pwede na po. Okay? Ngayon, yung iba po na naghahanap pa ng mga makapagpapalusog sa atay, number 1 po at hindi binibili, no? Libre-libre, ang happy thoughts and feelings. Kapag tayo po ay may magandang pelikulang pinapanood at natuwa tayo, food for the liver po yun. Kapag ang kwentuhan natin ay masaya, food for the liver po yun. Kung halimbawa po ang music na iyong pinapakinggan ay nagpapaligaya sa'yo, food for the liver din po yon. At bukod dyan, meron pa rin po tayong mga halamang gamot na maaaring magamit pandagdag sa kalusugan ng ating atay. Kabilang po dyan ang bawang o yung garlic, no? May kakayanan po ang bawang na i-activate ang liver enzymes para matulungan po ang katawan natin sa pag-flush out ng toxins, no? Nagtataglay po ng mataas na amount ng allicin at selenium. Ang garlic, dalawa po itong natural compounds na tumutulong sa atay para sa cleansing. So, yun po ay kailangan natin. Yung beetroot or sugar beets ay nagtataglay po ng flavonoids. At yung carrots po ay mataas sa beta-carotene. Ang mga ito po ay maganda, no, na mga gulay para sa ating atay. Tumutulong din po ang mga ito na mag-stimulate sa pag-improve ng overall function ng ating atay para lagi po tayong napoproteksyonan ng ating liver. Ang green tea, isa din po sa magandang inumin, lalo na po kung mainit-init. Mayaman po sa antioxidants ang green tea, no? Yung tinatawag po natin na catechins, isang compound po ito na kilala na tumutulong din sa pag-function ng atay. Yun pong mga nakikita nating mga halaman dito sa atin sa Pilipinas, yung mga berde na madahon na gulay katulad ng malunggay, no? At iba pa na mga, lalo na yung mas masarap na pwede nating kainin ng hilaw na sinasama sa salad. Gawin po ninyong berdeng-berde ang isasahog natin sa salad. Pero siyempre yung katulad ng malunggay na niluluto, ayan, marami rin pong yaman na taglay, no? Na vitamins and minerals para sa ating atay. Ang iba naman po mga gulay na berdeng-berde ay maaari nating katasin. Yung juice nito ay maganda po na magbibigay ng nourishment sa ating liver. Yung mga berdeng gulay din po na taglay ng ating mga garden o sa mga pataniman ay tumutulong para higupin yung mga toxins, no, na ating nakukuha dito sa ating paligid, mga nasasaga po natin at dumadaloy sa ating dugo. Kaya pong tulungan ng mga berdeng gulay na yan. Yung iba rin po ng mga berdeng gulay natin ay tumutulong para i-neutralize, no, yung mga heavy metals. Alam niyo po yung mga nakikita natin na mga akala natin kung anong usok lamang at alikabok sa mga lugar na marami pong sasakyan, no? Mga metal, mga chemicals po yan na maaari makaperwisyo sa ating dugo. Kailangan natin ang mga berdeng gulay na yan. Yung mga nasasagap natin sa pesticides, no? Maaaring nandun pa rin sa kinakain natin yan. Natutulungan po tayo ng mga healing powers ng mga green leafy vegetables natin. At tumutulong po ang mga ito para i-cleanse, no? At bigyan ng protection po ang ating atay para ito po ay makapag-function ng tama para sa ating kalusugan. Ang avocado po, no? Ang avocado ay isa rin po sa magandang prutas. Tumutulong po ito
At ang katawan natin ay tinutulungan niya na mag-produce ng glutathione na hindi nabibili sa butika. Isang compound po ito na kailangan para sa ating atay, para sa pagki-cleanse ng toxins. Huwag lang po masyadong madaming avocado at medyo nagpapataas ito ng cholesterol, no? Ito ang prutas na mataas sa cholesterol. Samantala, ang apples, no? O ito pong mga mansanas, meron pong tinataya na 400, more than 400 varieties ang apples sa buong mundo. At lahat po ng mga mansanas na ito ay nagtataglay ng pectin, no? Ang pectin po ay nagki-cleanse at nagre-release ng toxins, no, mula sa ating digestive tract at malaking tulong para sa ating atay, no? Nagagawa po nito na maging madali at epektibo ang pag-handle ng liver sa mga toxins po sa ating katawan. Alright, so marami po ng mga pagkain na katulad niyan. Kailangan lang po ay hanapin natin ang mga ito at i-consume para sa ating pangangailangan. Magpapatuloy po ang Hiling Galing sa TV. Kung kayo ay may hiling katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa hilinggaling@ymail.com o mag-post sa Hiling Galing official Facebook page. Maaari ring magpadala ng sulat sa Hiling Galing Main Office sa 2nd floor, 522 Quirino Highway, near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-text sa Hiling Galing hotline number sa 0921-445-0355. Nais magpasalamat ng Hiling Galing sa aming mga partners. June Encarnacion Salon, marketingcoach.net. Hawak ko na po ang spoon and fork at ready nang sumalakay sa recipe ni Chef Tristan Encarnacion dito sa ating Hiling Sangkap segment. Lasapin ang linamnam ng Hiling Sangkap para sa ating liver. Yan ang hain ni Wellness Chef Tristan. Kaya tutok lang kapatid, dito sa Hiling Galing sa TV. Pero totoo po yun, no? Marami po sa atin mga kapatid ang hindi nakakaalam na maaring magkaroon po ng high cholesterol, mataas na uric acid at problema sa kidneys kahit na nasa murang edad pa lamang, no? Kaya dapat po ang mga magulang ay tutok, no, sa tamang pagkain. Chikiting? Chikiting? Oo, 5 years old pa lang to, Chef. Ang sakit ng matatanda, pwede rin pala sa bata. Pero wag mabahala dahil may solusyon dyan sa natural na paraan. Samahan si Dr. E sa Hiling Galing sa TV. Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa TV5.